kaduit, ayan, at ito na po yung part 2 ng ating how to make chamber sa ating Studios Coil. Last time ay tinuro natin kung paano tayo nagka-perform ng ating ginagawang chamber. At ngayon yung continuation niya kung paano siya i-assembly. So ang second step natin ay magkakat tayo ng at least 12 cm. Ayan, ito yung tubo natin. So 3/4 yung gamit ko. Ayan, may purpose po yan kung bakit mayroon kaming ganyan. So pwede namang hindi, pero kung pwede namang hindi kung ayaw nyo ng ganitong design, pero ito sa amin mayroon kaming ganitong design. And then after nating makat, i-welding po namin sa 1/2 by 3/4 na elbow. So may purpose din po itong elbow na to kung bakit ito yung ginagamit namin. So malalaman nyo na lang sa mga susunod nating mga video. So for the meantime ay ituturo lang muna natin kung paano siya ina-assemble. Ayan, ito na po yung 1/2 by 3/4 na GI elbow. Ayan, ito 1/2, 3/4. So ang tubo natin 3/4, kaya dito natin siya i-welding. Ayan. So i-welding muna natin siya dyan. And then after nating ma-welding siya, aasintahin naman natin dito sa plate. So mamaya ipapakita natin yun kung paano siya inaasinta dito sa plate. Okay. So yan, ganito na po ang pag-aasinta sa plate. Sa plate pa lang po kailangan align na siya. Ayan. So sukatin na yung centerness nung ating nozzle burner. Ayan, kailangan sentro po yan. Ayan, pag ganyan po na sentro na, tatanggalin na yung nozzle burner, and then ipo-full weld na natin yung 3/4 by 1/2 na GI elbow. So kung makapansin nyo po, may lagpas yan, siguro mga 1.5 cm yung lagpas niya dyan sa plate. Ayan, wiweldingin na po yan. So importante po yung centeress niya 90 degrees para hindi po pumaling. Kasi pag paling yan, magiging unbalance yung apoy ng ating stove. Kaya dapat 90 degree po yan ay naka-sentro talaga. Ayan, tapos ipo-full weld na po yan. Full weld. Kailangan po walang leak. Hindi pwedeng may leak, kaya silyado dapat. So ayan na mga kaduit, na-welding na, i-cleaning, then kung sakaling ulitin pa ay pwede pang patungan para makakita po natin kung meron siyang butas o unwelded part. So ito na mga kaduit, okay na siya, tapos na siyang i-welding at i-cleaning. Ayan na. And then next natin ay isisentro na ulit yung ating chamber, kasi pag po winelding yan, yung ating plate nagwa-warp kasi almost 3 mm yung ating ginagamit na plate. Pag uminit syempre nagwa-warp siya, kaya kailangan isentro. So ang ginagawa po namin ay pagka patong, i-welding muna yung dalawang side, tapos kung kailangan paluin para tumuwid ay papaluin yung mga parts na kailangang i-align. So yan, ganyan ang ginagawa natin. Wala kasi tayong gato na malaki, maliit pa lang yung gato natin. Soon siguro bibili tayo na mas malaki, yung kasya yung chamber doon. So pag na-align na, ayan, ipo-full weld na po yan, yung side na yan. So dyan din po, ang kailangan welding ay secure na secure, sealed na sealed, kasi hindi pwedeng mayroong leak. Pag nilagyan natin kasi ng langis sa loob, dapat walang lalabas sa labas. Kailangan secure na secure. So ang ginagawa rin po namin dyan ay pagka welding ng isang diretso, isang pasadas,
titiktikin, lilinisin, and then dinodublihan. 2 patong para sure na walang maglilik sa mga gilid. Kailangan sure na sure. So hindi na po natin tatapusin yan, dito na tayo. So ito po yung ini-explain ko kanina, na dapat sentro po, sentrong-sentro yan. Kung mapapansin nyo po, sentrong-sentro yan. Ayan. Ayan na po yun. Ito yung ating nozzle burner. So dapat sentrong-sentro. Tapos ito na po yung output ng welding sa labas. Ayan. Pero yan din po, bago natin i-assembly, nililik test din po namin yan. Nilalagyan namin ng gas, ng crudo dito sa loob. Hindi po kami gumagamit ng tubig, kasi yung tubig sa mga small cracks or mga small part na unwelded, hindi po lumalabas yung tubig. Unlike po ng crudo, kahit gakarayom lang ang butas, basta mayroon siyang hindi na welding or mayroon siyang crack dun sa area na yun, ay talagang lulusot at lulusot ang ating crudo. Pwede rin langis, kaso ang langis kasi masyadong madumi. Mahirap matanggal, kaya ang ginagamit ko po ay crudo. Ayan, nililigtis po natin itong loob na to. So ganito po yung pag-assembly natin ng chamber. Ayan, ito po pagka yung walang nozzle burner. So yan po yung ating loob. So may nakaumbok po siya na excess ng nozzle o yung pinaka-lip ng ating elbow dyan sa ibabaw. So pagka napuno po ng langis yun, marami na yun, mga 1.5 or 2 cm na rin yan, yung excess na yun. Hindi na po ako gumagamit ng coupling dyan dahil masyado ng matrabaho po pag mayroong coupling pang gagamitin, kasi i-welding mo dito sa ibabaw, tapos i-welding mo pa din siya dito sa ilalim. Unlike ng elbow, ibabaon mo na lang siya, hindi mo na kailangan weldingin dito. Magwe-welding ka dito na lang sa ibabaw ng plate. Ayan. Tapos ito namang nozzle burner na nipple natin ginagawa, kailangan during welding po natin ng ating plate at elbow, nakasalpak po siya para hindi malagyan ng flux yung loob. Kasi pag nalagyan siya ng flux, yun yung magkukos ng leakage, kasi hindi maglalapat yung ng maganda yung ating thread dun sa elbow at dito sa ating nipple. Kailangan nakasalpak na din po yan dyan. At para avoid din po natin na mabingkong, kasi pag winelding po natin yan, siyempre itong elbow, GI yan, pag nainitin yan, may posibilidad na umikom or mag-oblong. Kaya ang kailangan po ay nakasalpak to habang wini-welding, para ma-maintain natin yung pagka-circle niya at saka yung magandang lapat ng dalawang piyesa natin. So yan po yung technique. Ayan, ito na po yung ating chamber. Tapos maglalagay pa rin po tayo dito ng hinge. So ang ginagamit nating hinge ay yung ating mga motorcycle chain. Ayan, para mas matibay. So flip top po kasi yung ibabaw niyan para mabilis siyang maglinis. Ayan. Ito po yung ating mga chamber. At ito na mga kaduit, nakatapos na tayo sa 3 set ng ating chamber. Ayan, chamber assembly. So 3 unit lang yan. Yan lang yung available natin materials ngayon dahil hindi pa tayo nakakapag-produce ng mga plate. Ang plate natin ay isukat nyo na lang po. Pwedeng pasok sa diameter ng ating D4 na tubo. D4 po kasi itong gamit natin. 4 inches na tubo yung gamit natin. Schedule 40 lang yung ginagamit ko. Okay na yan. Hindi na basta-basta masisira yan. Ayan, pwede pong pasok sa loob ng chamber or pwedeng patong. Depende sa inyo kung saan kayo komportable. Ayan. Yan po yung ating design ng ating chamber or yung ating chamber assembly. Ayan.
Okay. So, hanggang dito na lang po muna yung ating video for today sa ating chamber assembly. At abangan nyo na lang po yung ating mga susunod na video. Proceed naman tayo sa assembly ng ating frame. Okay. So, ayan.